Hello, Cancer! Ang reading na ito ay para sa iyo. Ang reading na ito ay para sa iyo. Alamin natin kung anong papasok na energies, blockages, or opportunities ngayong week. This is also a timeless reading ha. Kung kailan mo panood ang video ito is doon pa pwedeng makaresonate ka. Piliin lamang yung mga messages na angkop para sa iyo at isang tabi yung mga hindi. Cancer. Cancer, Cancer, Cancer. Alamin natin. Cancer, Cancer, Cancer. So, Cancer, this week is parang tatawagin ka ng iyong inner calling. Ganon. So, kailangan mong, this is also a test para sa'yo na kung natuto ka na ba talaga sa buhay, Cancer. No? Siguro sasaba ka sa isang sitwasyon na kung saan totoo na ba itong pwedeng pagbabagong buhay mo or yung mga natutunan mo sa buhay o doon sa mga pagkakamali mo sa nakaraan, kung talagang nagbago ka na ba or kung talagang naipasa mo na yung test ng buhay. No, hindi naman talaga not actually test ng buhay as such. No, pero yung kung talaga bang genuine ka na, puro ka na, parang ginto, no. Bago ka maging ginto is dadalisayin ka muna, dadaan ka sa apoy, dadaan ka sa heat apoy. 'Di ba sa grabing pagsasala, no, para lumabas yung totoong gold. And yung gold nga is 'di ba yung iyong kalidad sa buhay. So, this is judgment card. No? Kailangan mo dito ng pagpapatawad, bagong ikaw, and yun nga, yung mga natutunan mo sa buhay may lumabas. Okay. And since kung kailangan mo ng lumabas yung bagong ikaw, no, maghinay-hinay ka lang, no. Like, wag mo ipakita yung lahat ng alas mo sa buhay. No, pwedeng ganun kasi iba-iba naman yung tao, Cancer. No, since kayo water sign kayo is malambot yung puso ninyong mga Cancer. No, yung lagi kayong open sa mga ibang tao, like yung nagre-reach out sa inyo is madali kayong malapitan. Ganun. So hinay-hinay lang kahit na meron kang natutunan sa buhay, no. Is hindi naman yun applicable para sa lahat. Hindi ko sinasabing masama ang kindness. No? Pero, ang card ay nagsasabi ng kailangan mo ng balance sa buhay mo, no? Kasi nga, baka may dumating sa'yo this week, no, na isang sitwasyon na matetest nga yung kung gaano ka na naging puro or yung ano na ba yung natutunan mo sa buhay, no? Hindi pwedeng porket sinabi na mabait na ako ngayon is lahat ng kindness is ibibigay mo doon sa lahat ng tao, which is yung iba is hindi naman sa sinasabing hindi deserve, pero may kanya-kanyang timeline ang tao, no. Pwede nga yung iba is deserve na makatanggap ng kindness mo, pwedeng yung iba is hindi pa nila dapat ma-receive yung kindness na sa'yo, kindness galing sa'yo, dahil hindi naman dahil sa hindi nila deserve, it is because na baka hindi lang maging favorable yung outcome, makasira para sa inyong dalawa, no? Kaya nga sinasabi ng temperance card na kailangan balance ka lang, in harmony ka lang. Lagi mong pakinggan yung puso mo, no? Lagi kang yung kindness na yung ibibigay mo or yung pwedeng advices na natutunan mo sa buhay, yung aral ng buhay. Ganon, Cancer is piliin mo lang doon sa mga i-sharean mo, no? Lagi mong gamitin yung iyong gut feeling, yung iyong intuition, no, kung na nagtuturo kung mabigat or magaan ba yung sitwasyon is doon mo kailangan ilabas yung mga natutunan mo sa buhay. Yun yung sinasabi dito ng The Temperance card, Cancer. Okay, 'di ba? Kakasabi ko lang sinisigundahan ka, Cancer, this time. Temperance, Knight of Wands, nakaharap sa Temperance, no, huwag kang maging padalos-dalos, no, na ibigay nga yung move mo, ganon, no,
Kasi punong-puno ka marahil ng wisdom from the past, from what you have learned from the past, no, Cancer, no. And this time is, wag basta-basta magiging padalos-dalos sa buhay or yung action is impulsive, no. Mag-isip ka rin, no. Pag-isipan muna yung bawat bibitawang salita or bawat hakbang na iyong gagawin. Okay, the Hermit. In some point in your life, Cancer, is marami ka pang katanungan sa sarili mo, no? Kahit na marami kang natutunan sa buhay, sa nakaraan mo, mayroon ka pang hinahanap, no? And sinasabi dito ng The Hermit card na yung ibang learnings mo sa buhay is galing yun sa mga tao, sa experience mo, sa na-learn mo sa past. Pero this time is yung ibang hinahanap mo sa sarili mo is hindi na galing dun sa kanila, kundi galing na to sa sarili mo, no? Paano yun mangyayari? The Hermit card is pwedeng alisan mo muna yung ingay ng mundo. Pwedeng maglaylo ka muna sa social media, ganyan. Mag-soul searching ka, pakinggan mo yung sinasabi ng puso mo, no? Pwedeng laylo ka muna sa friends mo, no? Kasi kahit friends mo sila, may kanya-kanya ka din silang kwento, no? And ang energy kasi masyado yung sensitive, no? Lalo't mayroon kang hinahanap na kasagutan sa sarili mo or katanungan sa paligid mo. Pwedeng kahit na may kakilala ka or friends mo na magaling mag-advise, magbigay ng advice, or even ito dahil nanonood ka ng tarot reading ko, no? Pero sinasabi ng The Hermit card dito na iba-iba tayo ng pananaw or level ng challenges sa buhay, ng kung paano tayo tumanaw, no, sa buhay, no, ng knowledge and wisdom, ganyan, no. Pero this time, yung hinahanap mo na sagot is nasa sayo yan. Yung inner knowledge, no, na makikita mo yan sa yung kalooban. Pakinggan mo yung sarili mo, yung sensation mo, yung nararamdaman mo mabigat, hawakan mo yung puso mo, saan ba galing yan, tanungin mo. No, laylo ka muna sa sa social media, sa ingay nga ng social media, or pwedeng sa barkada, ganon. Palagi kang mag-contemplate, magmuni-muni, no? And later on, may ibibigay sa'yo yung sagot na yon. Nakikita mo ba itong card ng The Hermit na ito? Tao siya na nakatungo, meron siyang tungkod, and meron siyang maliit na ilaw sa gitna ng kadiliman, no? Siya ay nag-iisa, nakayapak, at hinahanap niya lang yung daan, no, doon sa daan na nakatungo siya. Malamang na hindi mo pa makikita yung buong sagot doon sa katanungan mo. Pero as you go by, as you step ng nagpapatuloy ka ng paglalakad mo na merong ilawan, no? Ibig sabihin ng ilawan na yun willing ka na hanapin yung answer doon sa iyong sarili, no? Unti-unti yang ibibigay sa iyo ng universe, no? Wag mo nang alamin kung paano, no? Pero yung the moment na yung intention mo is magkaroon ng kaliwanagan sa buhay mo, unti-unti mo yan malalaman, no? Yun yung path ni The Hermit. Unti-unti niyang nakikita yung kanyang nilalakaran dahil doon sa maliit na lampara, doon sa maliit na ilaw. So, ganun ka rin, no? Cancer. So, action to take. Meron ka lang okay, 8 of Cups, no? Meron kang disappointment sa buhay mo nung nakaraan. And yung disappointment na yun is nakaraan na, tapos na yun. Nakikita mo ba tong tao? Ikaw yung tao. Tumalikod ka dun sa mga cups. Cups is emotion, disappointments, no, abandonment. And nakikita mo yung moon, dalawang moon, no? Lagi mo lang isipin na ipinapakita lang sa'yo ng universe or ng mundo
yung mga dapat na talikuran mo na or pinakita lang sa'yo yung totoo. Kahit na minsan is masakit yung pangyayari, pero nakita mo naman yung kagandahan nun or kunin mo lang yung kagandahan nun, yung lesson learned nun, nung disappointment mo na yun, abandonment na yun, no? Kasi ibig sabihin ng moon, ayan, isa pinapakita niya yung katotohanan doon sa inaakala mong totoo, no? Malamang is nafi-feel mo yung disappointment, pero kailangan makita yung katotohanan doon sa pagiging disappointed mo, no? Ganon, no? Kaya ito ay nakaraan na eh. So iwanan mo na yon. Iwanan mo na yon na cancer, no? Yung mga masasakit na nangyari sa buhay mo or maybe merong inabandona ka, ganon, or ikaw ang abandona, pero mabigat sa loob mo na mag-abandona, ganon, no? Kasi nandito yung the moon card, pinapakita lang mo yung katotohanan, no? Sa bawat disappointment. Okay. Kakasabi ko lang kanina, Cancer, no? Na mababait kayong mga Cancer eh. Lagi kayo may empathy, may compassion. No, yung willing kayo na magbigay. Kahit na minsan, eto na lang yung meron kayo. Ganyan. Or minsan, kahit busy kayo or drained yung energy ninyo, basta makatulong kayo, good advisor din kayo. Kasi based yun sa emotion ninyo eh, mga water sign. No? And, walang masama sa pagiging mabait na naman, no? Ito yun, meron na naman yung binabalik ka dito sa judgment. Tapos, ito na yung last card, the Queen of Cups. Hindi masama na tumulong, hindi masama na kung nagbabalik loob ka o dahil may nagawa kang kasalanan or mali or pagkukulang sa nakaraan mo. And ngayon is gusto mong bumawi sa mundo, no? Pero, walang masama nga sa pagiging mabait eh. Pero lagi mong protektahan yung iyong sarili. No? Ito yung sinasabi ng Queen of Cups, no? Maging mabait ka, pero magkaroon ka ng emotional awareness na hindi lahat isa pwedeng maging bukas ka, no? Dahil meron ngang, katulad ng sinabi ko kanina, lahat is may kanya-kanyang timeline sa buhay, no? Lahat tayo ay mayroong pinagdadaanan sa buhay, no? Kung ikaw is pure yung intention mo para tumulong is okay, no? Pero lagi mong isasaalang-alang yung sarili mong kapakanan, lalo't galing ka sa mahirap na pinagdaanan mo, meron ka mahirap na pinagdaanan mo nung nakaraan, no? Okay lang na mag-comfort, pero make sure lang na poprotektahan mo yung inner strength mo, yung emotional, magkaroon ka ng emotional awareness, no? Na wag lahat is todo bigay, todo buhos. Ganun, magtira ka sa sarili mo, no? Kung nafe-feel mo na napapagod ka kapag kausap yung taong yon, so wag mong pahabain. Ganun, tama lang na nakita ka niya, na feel niya na may karamay siya. So yun, so be it. So yun yung message mo for this week, Cancer, no? Alalahanin mo na itong message na ito is gabay lamang. Ikaw pa rin yung may hawak ng sarili mong kapalaran. And energy is fluid. Pwedeng mabago tong reading na ito. Depende yan sa iyong intensyon. So, maraming salamat. So, ingat lagi. Thank you and bye.